Ramdam ang tensyon sa labas ng Supreme Court nitong Miyerkules. Nakatakda na kasing ilabas ang resulta ng mga matagumpay na pumasa sa bar exam. This is Our Lady of Perpetual Help. Sa kanya din ako nagiging devotee ever since I've been graduating from law school all the way up to the bar. Siyempre ninenervyos din, pero okay lang, hindi kami pala nag-iisa. Hanggang sa sinimulan na ang seremonya. For those whose names will appear on the list today, the court welcomes you into the legal profession with high hopes that you will bear the privilege of this calling with humility, the weight of its responsibility with resolve, and the trust of the public with unwavering integrity. At nang sunod-sunod nang lumabas ang pangalan ng mga nagsipasa, Nasado na po! bumuhos na ang matinding emosyon. Sa Supreme Court man, kahit pa sa mga tumutok sa kanilang bahay. Ang isang ito, hindi lang pasado sa bar. Nag-pass out pa. Pero kung meron man daw ipinagmamalaki ang mga tiga Cebu, yan ay ang kababayan nilang hindi lang pumasa, pasok pa sa top 20. For the top 6, From the University of San Jose, Recoletos, wow, Cebu! Umpad Joey Loyloy. Ang Certified Public Accountant o CPA at ngayon, Certified Abogado na rin si Attorney Joey Loyloy Ompad. I really did not expect na talaga na to be in the top 20 kasi medyo nahirapan ako. Nag-iyakan kami ng misis ko. God has answered my prayer. Ang emosyon ni Joey bumuhos lalo't hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Si Joey kasi nagmula sa pamilya ng mga mangingisda sa Bantayan Island sa Cebu. Namulat sa hirap si Joey. Ang kanyang tatay Jose, mangingisda. Nagdadaing naman ang kanyang nanay Briza. Yung buhay po namin, yung makakain lang po pag makalaot doon, yung kita parang isang araw lang, enough lang para makabili ng bigas. Kaya sa murang edad, si Joey natuto ng magbanat ng buto. Siyang mag-alsa, maghakot, iya ko tabangan sang akong mga gamit sa dagat. So palaot na kami ng 5 a.m., balik kami mga 7 a.m. Tapos prepare na ako for the school. Mga 7 to hanggang hapon, nasa eskwelahan ako. Some of my classmates are well off. Minsan nainggit ako, they have enough time po to play. Ordinary day po na walang baon. Swerte na lang po na may extra makabaon. Since bata pa lang po, inintindi ko na po ang situation ng family ko. Hirap man sa buhay, mayaman si Joey sa pangaral. Ang father ko po, tinuruan po ako na maging responsable sa buhay. Even if na tinutulungan ko siya sa pangingisda, he insisted na still to go to school. My mother taught me to be kind, not despite not we have less. Yung mga neighbors namin na walang kuha, i-share namin yung catch to them para at least they have food. Sa kabila ng mga pagsubok, si Joey nakapagtapos with flying colors. Elementary niya, tapuan siya. Antod siya na grade 6. Pag kinder, 6 pa lang ang iya edad, gikuha na siya. Ipapasar na siya sa maestra, kaya nga bright man siya. Pagka-graduate ng high school, nakipagsapalaran siya sa Cebu City. Nung time po na naghanap ako ng scholarship, pumasok po ako as a bagger in one of a department store here in Cebu City. 500 ang iya allowance na tag 1 week. Madto magkuangad ako sila magtigom para usa ka semana ba niya ba. Kung exam na gani na panahon nga makuan ma'am, maghangin wa kami sing ikabaya dito sa kuan. Nano ang buhaton namon ma'am,
manguhay manok ang amay, kag ibaligya dito sa Bantayan, makabayad na kami sa iya tuition dito sa Cebu. Ang mga paghihirap ni Joey, unti-unti raw nagbunga. Taong 2008, nagtapos siya sa kursong accountancy. After I graduated from college, parang yung tadhana, the stars are aligning. God provided me the path where I can work. One of the companies na pinasukan ko, yun po yung nagpadala sa akin doon sa Malaysia to work, to immerse there for 1 year. Pero hindi raw dito natapos ang kanyang pangarap. Ang nasa puso raw kasi niya, maging abogado. Unang naisip ko yung tatay ko, tulungan ko siya for whatever legal issues na kailangan ko. At saka yung mga kapitbahay namin, yung mga people in the community in Bantayan Island, matulungan ko sila for whatever legal challenges they have. Pero ang planong maging abogado, bahagyang naun siya nang si Joey nagkapamilya. Si Mrs. na-meet ko siya sa work in 2009. Office meet kami sa one of the BPO companies here in Cebu City. Then, after 2 years, we decided to get married in 2013. 3 na po ang anak ko. Sa sariling pagsisikap, ang anak ng isla o masenso sa buhay. We constructed our own family house with my wife. Bumili kami ng sasakyan, bumili kami ng lupa ng farm lot. Unfortunately, nangyari yung Yolanda. So in 2013, yung bahay namin dun sa isla, tinangay ng alon. Nakaipon ako, inahon ko yung parents ko from the island, binilhan ko sila ng lupa dun sa mainland ng Bantayan at pinatayuan ko sila ng bahay. The houses we have there is where they are staying now. Dinala ko po yung lahat ng family ko. Even some of my neighbors, relatives ko na yung kapatid ng parents ko. Parang extended yung bahay namin doon. Open sila sa mga mangingisda doon. Nalipay kami sa amon anak nga wa kami ganingan niya pasagdi. Dayak sa kalipay. Nga nakaanak sa himbuutan. Salamat sa Ginoo. Sobra. Nagitagaan kami na anak nga buutan. Matitabangon sa ginikanan, ang mga igsoon, pati mga tiya niya, tabangan niya, maglisod. It's a humbling experience na despite where I came from, God provided me this. I really thank God for all this. Actually, sobra-sobra pa yung binigay ni God. I know God listens, God hears, God knows what you want, God provides. At matapos nga ang mahigit 1 dekada nitong 2020, binalikan ni Joey ang isinantabi niya munang pangarap, ang maging abogado. It's a challenging experience for me kasi when I was starting na sa law school, bumalik ako dito sa Cebu. Dito na ako nagtrabaho from Manila. Daily routine, early morning, 6 a.m. Papunta na ako sa Lapu-Lapu City kasi 2 hours yung travel. Papasok ko sa gabi na. Pero muli siyang sinubok ng tadhana. Taong 2024, ang si Joey nawalan ng trabaho. Iniisip ko, hindi na lang siguro mag-proceed sa law. I talked to my wife, ilang months na lang? 12 months for the bar exam. Kung pwede bang ikaw lang muna yung magtustos sa mga bills sa bahay para at least matapos ko yung ilang months. Sabi niya, okay, I will support you, whatever plans you have, because I know God will provide. 1 year lang naman, sabi ko, it's okay because I know that what he's doing is for the family. I'm all out. When the time I entered law school, I really aimed to top the bar. Yung discipline ko as a fisherman, dinala ko siya sa bar review. Fishermans do not just sleep. Ang ginagawa ng fisherman, inaayos yung mga lambat, inaayos yung mga bangka. They prepared when the storm is out para pag okay na yung alon, lalaot. Yun ang discipline na dinala ko sa law school. By the time bar examination days will come, prepared na ako. At nung nakaraang Setyembre, kumuha na nga siya ng bar exam. At nitong Miyerkules, inanunsyo na ang listahan ng mga bagong abogado. Rank number 6 with an average of 91.25% from the University of San Jose, Recoletos. Wow, Cebu!
Ompad Joey Loyloy. Ang dati batang mangingisda at anak din ng mangingisda, top 6. Sobra-sobra yung binigay ni Lord sa akin bilang one of the passer but also one of the top notcher. Mula Bantayan Island, lumuwas pa Cebu ang mga magulang ni Joey para personal na batiin ang kanilang anak na bagong abogado. Congrats! Surprise sa mama na dito rin. Naguguan, nabila ko na dito. Surprise ang papa. Dako kay kong kalipay nga na akong parents karon ni Anhi nagdala sa tarpaulin. Ang gibati kay dakon perti nga kalipay pagkakita na akong sa akong anak. Salamat sa Ginoo. Nakabot na gid ang pangandoy. Luwa sa kalipay. Proud kayo na nakakabot siya sina tungod sa iya pagpaninguha sa wa siya magpasagad pagtuon. Wala lang magdahom nga maka-anak bay abogado. Mula sa Lao, dala ni Joey ang mga aral ng pagiging mangingisda. Katulad ng tiyaga sa paghihintay, disiplina sa paghahanda at tapang na humarap sa unos. Rank number 6, Ompad Joey Loyloy. At ngayon, bilang bagong abogado, ang mga ito ang kanyang baon para maglayag, hindi lang para sa sarili, kundi para ipaglaban ang karapatan ng pinagmulan niyang sektor ng lipunan.